Let us open our Bible on Proverbs 3, 5, and 6. Praise the Lord. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Yes. So, kung tayo man ay mananalig sa Panginoon, it got to be with all our heart. Buong puso. Hindi lang 50%, hindi lang 75%, hindi lang 99.9%, but it got to be 100%. And lean not unto thine own understanding. Huwag tayong manalig sa ating sariling pang-unawa. Ito kasing ating sariling pang-unawa ay meron siyang sariling kanyang pamamaraan. At huwag nating kalimutan na hindi sa atin ang daan, hindi sa atin ang katotohanan, wala sa atin ang gabay, kundi nasa Panginoong Diyos. Kaya huwag na natin ipatuloy at tigilan na natin ang ating sariling pang-unawa. Dahil pag ang Panginoong Diyos ang magbigay sa atin ng direksyon at gabay, ito po ay sigurado maangkin natin ang katagumpayan. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy paths. So, i-acknowledge natin sa lahat ng ating mga pamamaraan, siya ang ating i-acknowledge. Kumbaga pa, siya yung ating ipauna, siya yung ating sundin, siya yung ating papakinggan. Praise the Lord. Noong unang panahon, sa panahon ni Moses, ay nahati ang mga tao, ang kongregasyon. Merong mga tao na pumanig sa Panginoon. Meron ding mga tao pumanig sa kanilang sariling pamamaraan. Kaya anong nangyari? Basahin natin anong sinabi ni Moses sa lahat. Basa Exodus 32, verse 26. Praise the Lord. Then Moses stood in the gate of the camp and said, Who is on the Lord's side? Let him come unto me. And all the sons of Levi gathered themselves together unto him. Yan. Ito yung pangyayari sa buhay ni Korah, Datan, and Abiram and the companies. At nung hindi na sila sumasang-ayon kay Moses sa panahon na yon, ayaw ni Moses na madamay yung ibang mga tao. Kaya, halt muna. Hinto muna yung biyahe natin kasi hindi tayo magkakaintindihan ito. Ganito na lang, kung sino yung panig sa Panginoon dito sa akin, kung sino yung panig kay Korah, Datan, and Abiram, doon kayo lahat. Ayun. Ang nangyari, yung pumanig kay Moses ang mga Levites. Ang pumanig doon kay Korah and Datan and Abiram, iba-iba ng mga tribo. At doon ipinakita ng ating Panginoong Diyos na sila ay nilamon ng lupa. Ibig sabihin yan, ayaw ng Diyos na tayo ay mag-against kahit paman sa kanyang direksyon. Kasi pag mag-against tayo, ibibigay tayo sa kamay ng kaaway. Mapapahamak talaga tayo. Kaya wholehearted ang ating pananampalataya. Tingnan mo yung nagpa-pray dito minsan na merong anak na demon possessed. Tapos yung mga magulang dumating after 3 days pa. Galing sila sa Caraga. Tapos nung lumapit sila dito, nagpa-pray sa akin. Nakita sa vision na ang puso ng lalaki, yung papa, buo. Yung puso ng mama, hati.
50% kay Jesus nakalagay, 50% doon sa yung garapa ng taga-Antique ra yung galing dayon sa Sikihor. Sabi ko, ma'am, hindi yan pwede pag yan ang nasa isip mo. Hindi gagaling yung anak mo. Ikalawang beses, nilabas na yung garapa doon, dyan sa labas ng simbahan. Lumapit siya. Ganon pa rin. Walang natatago kay Lord Jesus Christ eh. Kalahati pa rin. Sabi ko, ma'am, kalahati pa rin, hindi buong puso. Sabi ng husband, isurrender mo na nga yan. Sabi ko, sige, isurrender mo yan, sunugin natin yan, basagin natin yan. Huwag kang matakot para wala ka nang isipin. Isa na lang, si Jesus na lang. Mabuti pumayag. O di nung nabuo na yung puso niya, sinagot ni Jesus yung kanilang gusto na ma-delivered yung anak nila. That day, pinalis ni Lord Jesus yung mga masamang espiritu na napakatigas. 3 days kami nagtiis. Sabi pa ni Satanas sa akin, kapuyo na lang daw po, di pa daw sila manghawa. Sabi ko, hindi yun pwede. Sinungaling ka, Satanas. Ikaw ang kapuyon. Ikaw ang mapapagod. Hindi ako. Hindi kami. We can do all things through Christ that strengtheneth us. Ikaw ang mapapagod. Eh, tingnan mo, nung nag-decide yung mga magulang, wholehearted na please ang Diyos. Paglapit ko doon sa demon possessed, anong sabi ni Satanas na sa loob ng katawan niya? Pagod na ako. Aalis na ako. Mamaya, 6:00, aalis na ako. Maglikpit mo na ako ng mga gamit ko. Pagod na ako. O, di ba? Siya ang napagod. Hindi yung sa Panginoon. Napalayas kaagad. Miraculously. Impunto 6:00, yun na. Mayas siya. Sumigaw ng malakas. Kaya, ganon sa buhay natin. Tayo, pag lumapit tayo kay Lord Jesus Christ, huwag mo siyang biro-biruin. Anong tingin mo kay Lord Jesus Christ? Sinungaling? Anong tingin mo kay Lord Jesus? Walang kaya? Hindi makapangyarihan? Pag lumapit ka sa Kanya, ang part lang natin, buong puso lang ang ating pananalig, pananampalataya. Huwag kang mag-reserve pa ng iba dyan. Kasi hindi ka talaga diringgin ng ating Panginoong Diyos. Ano pa? Yung nangyari sa panahon ni Prophet Elijah. Anong nangyari? Basa. 1 Kings 18:21. Praise the Lord. And Elijah came unto all the people and said, How long halt ye between two opinions? If the Lord be God, follow him. But if Baal, then follow him. And the people answered him not a word. Oh, tingnan mo yung mga tao na yan. Naguluhan na sila eh. Ito kasi si Jezebel. Inintroduce niya sa Israel yung Baal prophets na 450. Na si Baal daw yung Diyos. Eh yung mga tao naman, walang panindigan. Nadala. Sabi naman ng prophet of God sa si Elijah, o sige, ganito na lang. Kung ang Panginoon ang siyang Diyos, doon kayo ha. Kung si Baal ang Diyos talaga, doon din kayo. Walang sagot ang mga tao. Gusto nila humingi ng sign. Kaya, nagkaroon ng challenge. Ano ang challenge ang ginawa? Okay, kayo Baal prophets, 450. Magawa kayo ng altar. Ako, nag-iisang alagad ng Diyos. Gagawa din ako ng altar. Gagawa tayo ng burnt offering ng baka without using firewood or fire. Let the fire from heaven burn our offering. Kayo, mag-pray kayo kay Baal na magpadala siya ng apoy galing sa langit. At ako naman, mag-pray ako din sa Diyos. Magpadala siya ng apoy galing sa langit. Kayo mauna. Pinauna sila. Naghapon na lang. Napagod na lang. Nagsugat na lang sila sa kanilang mga laman para maawa si Baal.
Pinantsawan pa sila ni Prophet Elijah. Baka tulog pa si Baal ninyo. Ayusin ninyong sigaw nyo para magising siya. Wala. Wala eh. Hindi siya Diyos eh. Okay, ako na naman. Pag-pray ni Prophet Elijah, Lord, pakilala mo na kayo yung Diyos na nag-iisa, makapangyarihan at may kakayahan magpadala ng apoy galing sa langit para masunog itong burnt offering na dapat i-offer. Automatic yan. Lumabas yung apoy galing sa langit. So, ang mga tao, doon nila nakita. Ginawa ni Prophet Elijah, patayin lahat yung 450 false prophets na yan. Pinatay lahat. Tayo, patayin na natin yung mga tinatawag na mga false gods na hindi makaligtas sa atin. Hindi yan sila totoo. Hindi yan sila ang makaligtas sa atin. Ganon. Kaya, therefore, sa buhay natin, kailangan meron tayong paninindigan. Hindi tayo pwede magtikangkang ng dalawang masters. Basahin natin yan. Matthew 6:24. Praise the Lord. No man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Yan. O, di ba? Gidemonstrate ng Diyos sa buhay ng demon-possessed, yung parents. Nung nagdadalawang isip pa sila, anong nangyari? Walang sagot. Nung binuo nila, kaya naniwala sila sa advice ng ginamit ng Diyos, alagad ng Diyos. Di naging successful. Bakit? Yung payo ng alagad ng Diyos na ginagamit ng Diyos, sa Diyos yan eh. Ang Diyos mo ang magligtas sa iyo. Kung hindi mo paniwalaan yung advice ng Diyos at hindi mo ginawa, sinong Diyos asahan mo na magligtas sa iyo? Doon ka sa mga false gods? Sige, punta ka doon. Wala kang ano doon. Makukuha. Kaya, sa buhay ng mga anak ng Diyos, kung tayo man ay lalapit sa Diyos, huwag kang mag 50-50 kasi hindi ka diringgin ng ating Panginoong Diyos. You cannot serve two masters at the same time. Hindi ka talaga. Kaya nga, sa buhay ni Joshua, nanigurado siya. Yung mga kaharap niya ng mga tao, tinatanong niya talaga, kayo ba'y kaaway namin o kaanib kayo sa amin? Kaya tayo sa buhay natin, baka yung pinaniwalaan mo, kaaway mo yan. Si Satanas yan. Hindi yan sa Diyos. O di manigurado ka. Basahin natin, Joshua 5:13. Lord. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted up his eyes and looked, and behold, there stood a man over against him, with his sword drawn in his hand. And Joshua went unto him and said unto him, Art thou for us or for our adversaries? Yan. Ikaw ba'y panig sa amin o kaaway ka namin? Ganun po. So, kailangan natin suriin ng husto. Kaya, anong sinabi ni Joshua sa mga tao? Sige, ganito na lang. Kung para sa inyo masama, maglingkod sa Panginoon at doon kayo maglingkod sa other gods. Sige na, doon na kayo. Because as for me and my house, we will serve the Lord. Basa Joshua 24:15. Praise the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites, in whose land you dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan, ano ibig sabihin ni Diyos? Huwag kayong padalwa-dalawang ano dyan. Diyos. Hindi ko maintindihan yung nasa utak ninyo, nasa puso ninyo, padalwa-dalwa kayo.
Pili na kayo. Kung yung Diyos na inyong nakilala na nagbigay sa inyo ng kalayaan mula sa Egypt, o yung Diyos ng mga Amorites, pili kayo. Pero para sa akin, as for me and my house, we will serve the Lord. Ayan. Praise the Lord. Yan ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Kaya gusto mong subukan yung faithfulness ng ating Panginoong Diyos. Pakita mo talaga sa Kanya ang iyong paninindigan. Kaya nga sabi ni Moses, sige, yung panig sa Diyos dito sa akin. Yung panig kay Datan, Korah, Abiram, doon na rin kayo. Bakit? You cannot serve two opinion, two masters at the same time. Kaya malaman mo, yung sa Panginoon, doon yun, patuloy yan sila. Doon sa ginagamit ng Diyos na nagligtas sa kanila. Doon sila. Pero kung mag-separate sila, hindi natin yan maano. We cannot avoid that. So, pero malaman mo, maintindihan mo. Basahin natin 1 John 2:19. Praise the Lord. They went out from us, but they were not of us. For if they had been for us, they would no doubt have continued with us. But they went out that they might be made manifest that they were not of all of us. Yan, makilala mo. Sila'y umalis sa atin dahil hindi sila para sa atin. Kung sila ay para sa atin, walang doubt na sila'y magpatuloy sa atin. Pero umalis sila sa atin para mahayag na sila ay hindi para sa atin. O, di ba? Malaman mo naman yan yung pag-ibig ng tao sa Diyos. Pag merong ibang option, nagdadalawang isip, nagbabago ang desisyon. Pero kung ang pag-ibig sa tao sa Diyos, solid, ay kahit pa anong option na ilagay sa harapan niya, doon pa rin siya sa Panginoon. Whether anong mangyari man sa sanglibutang ito. Kaya ayaw ni Lord Jesus Christ maging tayo, double-minded. Yun ang ayaw ng Diyos. Bakit? Pag double-minded ka, you are always unstable in all your ways. Wala kang panindigan talaga. Hindi mo alam. Para kang pendulum. Ano yung pendulum? Kita na kayo ng old clock na merong haba na tapos may bilog dyan. Yun yung gumaganon. Yan ang pendulum. Kanan, kaliwa. Hindi fix. Ayaw ng Diyos yun. Kaya, pag double-minded ang tao, pag hindi mo yan i-fix, hindi ka mag-prosper. Bakit? Basa James 1:8. Praise the Lord. A double-minded man is unstable in all his ways. Yes. A double-minded man is unstable in all his ways. Unstable means walang tibay, walang tatag, walang permanente, parang tahop, parang ipa na pinapadpad lang ng hangin, bigla na lang naglaho. Ganun. So, pagtibayin natin, ayusin natin yung ating paglapit sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga sinasabi diyan, in all your ways acknowledge Him. And lean not unto your own understanding. And He will idadirect ka ng inyong daan. Sumangguni ka, magtanong ka sa Panginoong Diyos kung anong gagawin mo. At i-guide ka ng ating Panginoong Diyos. Kaya maglinis. Ay, kung hindi naglinis yung mga magulang sa demon-possessed, na i-clear nila ang kanilang puso para isahin na lang nila kay Jesus, ay hindi talaga yan ma-delivered. Baka kahit isang buwan mo pa yung i-confine dito sa simbahan, di yan gagaling. Kaya ganun po. Gusto ni Lord Jesus Christ maglinis. Basa, last verse. James 4:8. Praise the Lord. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners,
and purify your hearts, ye double-minded. Yan, huwag ka nang mag-double-minded. Ilinis mo na yung puso mo, yung isip mo, yung kamay mo, lumapit ka sa Panginoon at ang Panginoon lalapit sa iyo. Pero meron kang gagawin. Maglinis ka, magsisi ka, at linisin mo ang puso mo, ikaw na double-minded. Huwag ka nang mag-double-minded. Kaya, to God be the glory. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil lagi niya tayong binibigyan ng kanyang ways. Yung daan talaga ng Diyos ang gamitin natin. Kasi grabe ang ang kapangyarihan ng kadiliman sa sanglibutang ito. Lagi siya ang gagawa ng daan para sa iyo, pero hindi pala yan ang tamang daan. Gusto mo hahanap ng daan, dito tayo sa Panginoong Diyos. At pag tinuruan ka ng ating Panginoong Diyos, ayaw ni Jesus Christ yung maging tayo? Lukewarm. Ano yung lukewarm? Yung alanganin. Basahin natin yan. Revelation 3:15 and 16. Praise the Lord. I know thy works, that thou art neither cold nor hot. I would thou wert cold or hot. So then, because thou art lukewarm, and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Yan. Ibig sabihin yan, lukewarm, sala sa lamig, sala sa init. Walang matibay na paninindigan. Hindi mo malaman, hindi mo maintindihan ano ang kanyang stand. Hindi, parang naka-float ba? Floating. Ayaw ng Diyos yun. Idudura tayo ni Jesus Christ niya. He will spew you out, sabi dyan. Kaya, therefore, kailangan tayo ay maging matatag, matibay, mainitin sa paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Hindi magiging in vain ang ating paglapit sa Panginoong Diyos. Kaya lalapit din siya sa atin basta maglinis at huwag nang panatilihin yung double-minded, yung magdadalawang isip ka. Buuhin mo ang iyong pananampalataya dyan sa ating Panginoong Diyos. At makita mo ang kanyang buo na kapangyarihan na magtulong sa iyo. Kaya marami nang nangyari dyan. Panahon ni Elijah, panahon ni Moses, wala. Hindi naka-endure yung mga anak ng Diyos dahil nanatili sila sa dalawang opinion. Hindi na lang nila lubos pinaniwalaan. May marami nang ipinakita ang Diyos ng mga himala, ayaw pa rin nila. Gaano ka dull in hearing, dull in understanding ang mga tao noon. Ayaw ng Diyos yun. Gusto nga ng Diyos, huwag ka nang humanap ng sign. Basta paniwalaan mo siya na walang pag-alinlangan, kilalanin mo siya ng husto, baka ikaw pa ang gagawa ng sign sa iyo, sa buhay mo mismo, ang mangyari yung miracle. Kaya to God be the glory. Pasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos na tinuturoan niya tayo sa ways ng Diyos para huwag tayong magpadisib, huwag tayong mag-isi-isi, huwag tayong magkumpiyansa. Ayusin natin ang ating paninindigan, pananampalataya, pananalig sa Diyos. Praise the Lord! Magsitayo po ang lahat.